Magandang buhay mga ka-programmer. Welcome po. Kamusta po kayo? Kahapon, successful yung sa una kong video, successful yung installation ng Visual Studio 2019. Ngayon, umpisa na natin gamitin ang application sa unang pagkakataon at gumawa tayo ng program. Samahan nyo akong mag-code mga classmates. Ito yung ating desired nga output. Kailangan nating gumawa ng program na magde-display sa console ng Hello Classmate or Hello Philippines or Hello World. X ko na to. So, punta na natin ang Visual Studio. So type natin, hanapin natin tong application na to. Tapos right click natin, pin to taskbar. So ando na siya. So buksan na natin itong application. At pagbukas ng application, magtatanong siya kung anong theme ang tema ang inyong gusto, kung light blue ba or dark. So ang ginamit ko ay light blue. Ngayon dito sa view niya, dito yung mga program na nagawa na, at ngayon wala pa tayong nagawa, so mag-uubra pa tayo sa program. Create new project. So clinic ko na siya. Ngayon mag-load ang workload. Select natin ang application, workload application. Ngayon naka-select siya sa filter na C#. So maraming selection dito. So pinilter ko na siya sa C#. Ang next, finilter ko rin siya sa Windows at finilter ko rin siya sa console. So mayroon din tong desktop. So nalalabas yung maraming application sa desktop. Gagamitin natin itong ibang application dito pagkatapos nating mag-program sa console application. So gamitin natin ang .NET Framework. Saka na natin gamitin itong .NET Core. Click natin and next. Kunti lang yung pagkakaiba ng .NET Core saka .NET Framework. Ngayon, itong ating project name ay Console Application 1 at ang ating solution name ay Console Application 1 din. So pag naka-check kasi ito, hindi na ito i-edit. So kung gusto niyo i-edit mo to, i-unclick mo na lang siya. Now, create. So pag create, lalabas ngayon, magdi-display ngayon ang environment. So maglalabas na doon yung directives. Magde-display na rin yung default structure. Magde-display ang default class. At pag-usapan natin pati lahat ng mga menu. Ito na siya. Ito na yung default structure ng console application. Ngayon, pag-usapan natin itong mga menu. Itong menu, file, pwede natin ditong mag-open ng file, new, old, clone, and close solution. Add, pwede tayong mag-add dito ng project or existing project sa Solution Explorer. So, magdi-display ito dito sa Solution Explorer. Dito. Ito yung Solution Explorer at ito yung properties. Ngayon, at ito yung output at dito tayo magpo-program. Ito yung main view sa program.cs. Ngayon, pag next natin to, magiging blue ito ngayon. Ngayon, pag binuksan mo ulit ito,
ito ngayon ang double click mo lang itong program.cs at lalabas ulit itong program.cs sa display. So dito galing yon. Ngayon, edit. Ito ay standard window Control C, Control X, Control B. View. Andito makikita natin yung view ng ating window. Team Explorer, Server Explorer, or Solution Explorer. So ito yung Solution Explorer gid kag ang properties nga solution, no? So dito natin makikita lahat ang file name at ang full path. So nandirito yung properties. Ngayon, ito rin yung Service Explorer. So, kung gusto natin na mag-connect sa magawa ng database, pwede tayong gumawa ng database connection dito at server. So, saka na lang muna yan. At ito yung mga toolbox. So, dito sa toolbox naman, pwede tayong gumawa ng mga buton, mga LED, mga picture box, text box. So, dito naka-display. Dito lang magsiselect. Ito na yung pinakang object natin. Ngayon, hindi muna natin gagamitin ito at ito ay gagamitin natin sa Windows Form application. So, dahil console application tayo, hindi natin kailangan to. So, click na lang natin tong main view. Ngayon, ito yung ibang menu sa project. Add project, add existing items, add existing item, new items, add class, and add component. So, dito tayo mag-a-add ng mga additional requirement sa pagpo-program. Build, ito yung pagko-compile, i-build natin yung program. Pag-debug, ito yung pag-check at pag-run ng program step by step, no? Step into, step over. So, ipapakita natin kung paano pag-debug nito mamaya. At pag-run ng program mamaya, paglabas ng output sa console. So, gamitin natin itong Control F5. And test, analyze, code clean up, no? So, tools, pwede tayong mag-connect sa database, connect sa server, and server, SQL server, gawa ng new query. So, pwede possible to lahat dito. Extension, magawa tayo ng mag-load tayo ng extension online. So, pwede nating i-manage dito at ang mga literature, ang Windows pala, itong Windows, itong split mo ito, i-float mo itong Windows. Halimbawa, gusto mong mawala ito, i-float mo to dito, ito, toggle the pin status. So, ang mangyayari kung mawawala itong output dito yun sa mga Windows, itong Windows na to. Ito. I-minimize mo, i-float mo, i-X mo, i-close, dito yon makikita. No? So, ngayon, itong help, ito yung literature. Okay? So, pag-aralan natin itong using namespace and class. So, kung ito yung pinakang structure ng C#. Kailangan natin itong using system.collection, ito ang default. Ibig sabihin, itong using, kung makikita mo at naka-direct itong ating cursor, ang pangalan ng system is namespace. So, namespace ang system. So, ang code sa kanya ay namespace. So, anong system yun? Namespace. So, kung may error siya, ang ano nito, directive, no? So, directive ito. Pero, ang pangalan niya, namespace. Ngayon, itong collection, generics, ito ay class under sa namespace ng system. So, ngayon, ilan ang system nito? System, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ngayon, itong link, ito yung mga connections sa namespace, system and class link, queue, class text, class threading, and subclass task. Ngayon, ito yung namespace na
gawa na ng Microsoft. Tayo, ang gagawin natin ay itong ating namespace. Tayo ang magko-code. So, gagamitin natin yung namespace ng Microsoft at ililink natin sa ating code. Ngayon, ang namespace sinabi na consist of maraming class. Pwede nating palitan itong class. Pwede natin palitan itong pangalan. Walang problema. Tatakbo ang program. Ngayon, pwede rin nating dagdagan ito ng ibang class kasi ang namespace consists ng delegates, enums, interface, no? At class. Hindi lang class ang nakalagay or mas marami pa ang nakalagay na class dito. Ngayon, dahil pinaka-basic lang at simple lang ang ating gagawin, pag nalaman na natin ito, automatic na yun. Alam na natin ang susunod nating gagawin. So, ngayon, ang structure din, kung makikita mo, ito ay mayroong curly braces, ang namespace. Parating partner siya, open and close. Pagdating ulit sa program, sa class, naka-open and close din. Pagdating ng class program, under the class program, mayroon ulit na class main. Ito yung pinakang entry point ng executable ng program. So, kailangan na ito ang mag-execute ng program. Kung wala ang main, hindi magtatakbo ang ating program. So, dito tayo magko-code. Dito tayo ngayon magko-code sa loob ng main program. So, malinaw na. Ngayon, kung halimbawa na kulang ng isang bracket at hindi partner, ang system magkakaroon ng error. Ito na yung error. Oh. May 1. So, andito rin yung bulb. Quick action, so ibig sabihin, mayroon siyang error na sinasabi. Click to navigate the error list. Pag click natin yon, makikita natin expected daw. Kailangan daw natin ng curly bracket. Close curly bracket. Okay, so after that, pag na-correct mo na, wala nang error, pwede mo na nating i-build ang program. Ngayon, gawa na tayo ng, ito pala, itong main. Ano to? Static void. At itong main, tatlo ang signature lang nito. Ito ay static integer and static task. Ngayon, hindi pwede ito sa static string or ano, hindi rin pwede ito sa public void. Kailangan mayroon, kung kailangan mo ng ilagyan ng public, pwedeng lagyan mo ng public static. Kailangan parating may static. Ngayon, void, itong void naman, ito ang data types na hindi na kailangan ang return. So kung halimbawa kailangan mo gagamitin mo dito ay integer, kailangan mo ng return. So madidetect niya may error. Missing return. Lahat ng paths return a value. So, ibig sabihin, maglalagay ka dito ng word na return at value. Ano yung value ng integer? Any value. 0, 1, o depende sa return na kailangan mo. No? At kailangan mo ng tooldocument kasi ito yung closing the statement sa method, sa program. Sa code natin. Ito ang magte-terminate na close, tapos na ang program. Ngayon, palitan natin, ibalik natin sa original. So, void, balik tayo sa void. So, sinasabi natin na yung main ay walang declared string dito. Hindi yan naka-declared. Hindi pwedeng i-declare na method. Tapos, ito ay
void or integer or task lang ang task integer ang signature. So below sa 7.1 version, mayroong task and task integer ang signature na valid sa paggamit ng main dito sa console application. Now, sa paggamit ng sa DLL, hindi na kailangan ang main executable program, no? So dahil console ang ano natin, ang application, ito ay requirement. Okay, so umpisa na natin. Ang sinabi natin kanina na kailangan nating mag-display ng output. So sa literature, ang namespace na gagamitin natin ay system. So nandirito na yung system na directive namespace. Ngayon, gagawa na tayo ng method, no? So type natin ang console. Kung makikita natin, console.tooldoc, console tooldoc, paano natin nalaman? So, nasa literature siya. So, itong console, ito yung input and output under sa system. No? I-right click natin to. Nakita natin, nagkulay blue siya. Tapos, nasa namespace system, itong console ay class. No? So, ngayon, pag pinindot natin ito ng tooldoc, after console, lalabas ang mga properties, events, and method. So, ito yung method natin. Piliin natin tong method. So, sa console, pwedeng mag-beep, pwedeng i-clear, pwedeng mag-equal, pwedeng mag-read, and read key. And ang gagamitin natin ay itong write line. Kasi isusulat natin sa console ang hello world or hello classmates. Ngayon, pag click natin to, spacebar natin, so i-inject niya yung right line sa ating desktop sa menu at lalagyan natin ito ng argument kung ano ba ang gagawin, ano ang isusulat natin. So kung lalagyan natin ng parenthesis, open and close parenthesis, ito yung requirement sa pagpo-program, the right syntax. Nakita natin dito sa console, right line, open and close parenthesis. No? So, lagyan natin ng hello world. So, dahil itong right line, open and close parenthesis, ay arguments, at ang arguments sa loob nito ay string, kailangan natin ng double quote. Close and close double quote. Ayan. So, pag nakakita ng double quote, doon natin isusulat sa loob ang hello classmates. Ngayon, bago matapos itong program, kailangan natin ng end terminator operator. So, ang operator, end terminator, end of program. So, ang terminator natin ay tooldoc with. Ngayon, wala na. Error. No issues found na. So, pwede na natin itong i-build. So, ngayon, ang build ko ay nakalagay lang sa debug. So, i-build ko. Build solution. At antayin natin sa output list. Dito sa output list, kung success siya ba o hindi. Ngayon, success na siya. At tingnan natin kung i-run natin na F5. Control F5. Control F5. Ayun. Ang output natin, hello classmate, and press any key. I-press ko. Dagdagan natin ulit yung ating program, console.
So, mas maganda practice natin ang pagta-type para magamay natin ang pag-obra ng program. Right line. Hello Pilipinas. Pilipinas. Ngayon, pwede rin nating direct na Control F5. Automatic siyang mag-re-rebuild ng kusa. Nakita nyo, hindi ko na siya lumabas na. So, na-display na rin yung Hello Classmate, Pilipinas Hello. Chris Inike ulit. No? So, automatic na. Pero, ang ginagawa ko parate, bin-build ko talaga siya para sigurado na yung last edit ko ay na-execute. Ngayon, dagdagan pa natin ulit ng isa. Pilipinas Programmer. Engineer. No? Pwede nating gamitin yung Control-Shift-B, Build Solution, at Control F5. Hello classmate, hello Pilipinas, hello Pilipinas Programmer Engineer. So success ang ating unang program at ang pag-navigate ng environment. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ingat po tayong lahat hanggang sa susunod na video. Bye bye!